Welcome sa Kwentong GL. Mga kwento ng kilig, drama, at inspirasyon tungkol sa girls' love. This is a safe space kung saan ipinagdiriwang natin ang pagmamahalan anumang kasarian. Don't forget to like, comment, and subscribe para lagi kang updated. Ito ay kwento ng dalawang aktres, sina Erin Wells at Charlie Anderson, na sabay na humaharap sa kanilang lumalaking karera at sa personal na pakikibaka sa love at self-discovery. Si Erin, isang sensation, ay kinakaharap ang bigat ng nakaraang romansa habang tinatamasa ang pressures ng kasikatan. Samantala, si Charlie, isang British Thai actress, ay may bagong relasyon pero hindi pa rin niya nakakalimutan ang nawalang pagmamahal. Habang muling nagkakaugnay, sabay nilang binuo ang isang groundbreaking GL series na hinangaan ng viewers sa buong mundo. Ngunit, lumalabas muli ang dating sugat at matagal ang damdamin na nagbabanta sa kanilang koneksyon. Ang kwento ay tumatalakay sa love na hindi nasusukat ng oras o distansya, habang sina Erin at Charlie ay naglalakbay sa friendship, tapang, at sa paghahanap ng itahanan sa isa't isa. Sa gitna ng kasikatan at sakit ng damdamin, ipinapakita ng nobela ang kanilang transformative na journey sa muling paghubog ng love at identity, habang hinahanap ang balansing pagitan ng ambisyon at tunay na koneksyon. Chapter 1. Ang langit sa ibabaw ng Bangkok ay pininturahan ng malambot na kulay kahel at pink na nagbigay ng banayad na liwanag sa buong lungsod. Sa kalsada, naririnig ang karaniwang tunog ng mga busina, tawag ng mga vendors, at ingay ng mga taong abala sa kanilang araw-araw na buhay. Pero sa gitna ng ingay at galaw ng lungsod, sa loob ng isang pribadong studio sa mataas na palapag ng modernong building, nakaupo si Charlie Anderson, sinusubukang mag-concentrate sa trabaho. Ngunit ang isip niya ay palaging napupunta sa isang tao, si Erin Wells. Si Erin, isang kilalang singer at actress, ay effortlessly stunning. Ang mahabang dark brown na buhok niya ay dahan-dahang bumabagsak sa balikat, at ang mga mata niyang puno ng warmth at expression ay kumikislap sa ilaw ng studio. May aura siya na hindi mo kayang i-ignore. Pero para kay Charlie, hindi lang kagandahan ang dahilan kung bakit siya naaakit. Ang energy na dala ni Erin sa bawat room ay nakakahawa, kind, funny, at puno ng life. Mahirap hindi siya hangaan. Pero sa kabila ng lahat ng ito, nananatili pa rin sa isip ni Charlie ang unang impresyon, si Erin ay isang taong mahirap talaga makisama. O siguro, iyon lang ang sinasabi niya sa sarili. Bunsong anak ng British na ama at Thai na ina, palaging naramdaman ni Charlie na siya ay nasa pagitan ng dalawang mundo. Lumaki sa London, sanay siya sa kalmadong social scene ng Britae. Sa Thailand, kung saan malalim ang ugat ng kanyang ina, mas maliwanag, mas maingay, at mas chaotic ang paligid, a world na hindi siya ganap na komportable. At si Erin, kumakatawan sa lahat ng bagay na hindi niya, spontaneous, free-spirited, at effortlessly popular. Alright, Charlie, simulan natin ulit from the top, tawag ng producer, pinutol ang kanyang malikot na isip. Erin, ready ka na? Umiti si Erin, isang smile na natural at hindi pilit at tumango. Ready when you are. Mabilis na nag-gather si Charlie, tumibok ang puso niya habang pinipilit alisin ang mga thoughts na palaging bumabalik. Professional siya. Kaya niya ito. Ang scene na na-rehearse nila ay isang pivotal moment, emotional scene sa upcoming romantic drama. Pero ironiko, kay Charlie, kaya niyang magpanggap na umibig kay Erin sa harap ng kameras, pero sa totoong buhay. Iba ang story. Hindi maikakaila ang chemistry nila kahit pilit itong i-deny ni Charlie. Yung paraan ni Erin sa pagtawa sa jokes niya, o sa playful teasing dahil seryoso si Charlie, maliliit na moments na unti-unting bumabagsak sa carefully constructed walls ni Charlie kahit pilit niyang pinipigilan. Nag-rehearse sila ng ilang oras, habang ang dialogue nila ay naghalo sa background ng studio. Hanggang sa tumawag ang director para sa break, at nag-scatter ang crew para sa snacks at coffee. Si Erin, puno ng energy, ay lumapit kay Charlie, may halong kilig sa mata. You're really getting into the role, aren't you? Biro ni Erin, pinapakita ang playful side. Rinalro ni Charlie ang mata, pero hindi niya maitago ang maliit na ngiti. Just doing is my job. Oh, come on. You know you're enjoying it. This love scene is going to be epic.
Magaan ang boses ni Erin, pero may sincerity at warmth na hindi kayang i-ignore ni Charlie. At iyon ang problema. Impossible si Erin ay ignore. Huminga ng malalim si Charlie, sinusubukang ilayo ang kakaibang pakiramdam sa dibdib. Hindi siya pwedeng malunod sa kung anuman ang nangyayari sa pagitan nila. Sweet si Erin, pero unpredictable at impulsive rin, traits na exciting para kay Charlie. I'm just focused on making sure everything goes smoothly, sagot ni Charlie, professional pa rin ang tono. Pero si Erin, gaya ng dati, hindi apektado. Umiti lang siya at lumapit ng kaunti. You know, Charlie, you could stand to relax a little. Life's more fun when you're not always in control. Nagkatinginan sila at sa isang sandali, parang nagbago ang hangin sa pagitan nila. May unspoken softness sa mga mata ni Erin na nagpapabilis ng tibok ng puso ni Charlie. Agad niyang itinabi ang tingin, nilinis ang lalamunan. I'll keep that in mind. Tawa ni Erin, may kasamang playful wink bago tumungo sa snack table, naiwan si Charlie sa kanyang sariling isip. Chapter 2. Lumipas ang ilang linggo, patuloy ang filming. Ang love story ng characters nila ay nagbubuka sa screen, puno ng longing glances, stolen moments, at mga confessions. Pero sa labas ng kamera, mas mahirap para kay Charlie na ihiwalay ang fiction sa reality. Lalong lumalakas ang presence ni Erin, hindi nakakainis, kundi sa paraan ng pagpaparamdam niya ng bagay na hindi handa si Charlie harapin. Isang gabi, pagkatapos ng isang intense scene, naabot ang breaking point. Tahimik ang studio, tanging hum ng aircon at malayong tunog ng crew na nagpa-pack up. Nasa dressing room si Charlie, nakatitig sa mirror. Pagod siya, emotionally drained. Pero may ibang nakatago sa kanyang mga mata, isang bagay na hindi niya sigurado kung handa siyang tanggapin. May mahinang knock sa pinto. Come in, tawag ni Charlie, alam na kung sino iyon. Pumasok si Erin, nakangiti gaya ng dati, pero may kakaiba sa kanya ngayong gabi. Medyo kinakabahan, kamay nag-fidget habang sinasara ang pinto. Hey, malambot ang boses niya. I was wondering if we could talk. Tumango si Charlie, curious pero worry. Sure. What's on your mind? Sandali, parang nag-hesitate si Erin, hinahanap ang tamang salita. Huminga siya ng malalim at lumapit, tumingin kay Charlie na parang may intensity na nagpapabilis ng tibok ng puso nito. Charlie, I've been wanting to say this for a while now, mahinang sabi ni Erin pero sincere. I know we started off on the wrong foot, and I know you think we're too different. But the truth is, I really like you. Tumigil ang oras sandali sa bigat ng salita. Tibok ng puso ni Charlie, halo ng sorpresa at ibang damdamin, isang bagay na hindi niya maipangalan. Sandali, hindi siya makasagot. Napaka-focus niya na i-maintain ang distansya sa pagitan nila, hindi pinapayagan ang sarili na isipin na baka nararamdaman ni Erin ang parehong attraction. Pero bago makapag-react si Charlie, nagpatuloy si Erin. I know this probably sounds crazy, and get it if you don't feel the same way, nanginginig na boses. But I couldn't keep it to myself any longer. I needed you to know. Tumingin si Charlie kay Erin, ramdam ang bigat ng confession. Kumulo sa kanya ang halo-halong emotions, surprise, confusion, at isang panghihinayang. Matagal na niyang pinipersuade ang sarili na si Erin ay coworker lang, hindi konektado sa kanya. Pero ngayon hindi niya maiignore na may nararamdaman silang pareho. Ngunit instinct ni Charlie ay protektahan ang sarili. Hindi siya handa, hindi ngayon. Ang idea na hayaan si Erin na pumasok sa damdamin niya ay sobrang overwhelming. I'm flattered, Erin, mahinang sabi ni Charlie, nanginginig ang boses. But don't think I'm ready for that. I think it would be better if we stayed friends. Lumamon ang ekspresyon ni Erin, dimming ang liwanag sa mga mata niya. Sandali, parang may sasabihin pa siya, pero tumango na lang. Mahinang sabi niya. I understand. Tahimik na sandali. Ramdam ni Charlie ang sakit sa mata ni Erin na kumakatawan sa isang parte ng puso niya. Gusto niyang magsalita, ayusin ang sitwasyon, pero hindi lumalabas ang mga salita. I should go, boses ni Erin, halos bumulong. Lumiko siya at lumabas ng room, naiwan si Charlie sa sarili at sa mga naglalaro niyang damdamin. Chapter 3.
Lumipas ang ilang araw, at unti-unting nagbago ang dynamics nina Charlie at Erin. Sa set, professional pa rin sila, pero sa labas ng kamera, iba ang hangin. Mas tahimik si Erin, mas may distansya, at di nagtagal, na-realize ni Charlie kung gaano niya nami-miss ang kanilang easy banter, ang warmth ng ngiti ni Erin, at kung paano palaging pinapaganda ng presensya niya ang paligid. Isang gabi, matapos ang mahabang shooting, natagpuan ni Charlie ang sarili sa balcony ng kanyang apartment, nakatitig sa kumikislap na ilaw ng Bangkok sa ibaba. Pero ang iniisip niya, si Erin lang, kung paano niya ito na-push palayo, kung paano niya hinayaan ang takot na hadlangan ang posibilidad ng isang tunay na koneksyon. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo, pinayagan ni Charlie ang sarili na maramdaman ang bigat ng sariling damdamin. Sobrang nakatuon siya sa self-protection na hindi niya napansin kung ano ang unti-unti niyang nawala. At ngayon, baka huli na. Hindi na nag-isip pa, kinuha ni Charlie ang phone at tinawagan si Erin. Tumunog ito, 1 beses, 2 beses, at saka. Hello, malambot at maingat na boses ni Erin sa kabilang linya. Erin, ako to, malakas ang tibok ng puso ni Charlie. I'm sorry. Mali ako. Sandali ng katahimikan. Akala ni Charlie, baka ay hang up ni Erin. Pero pagkatapos, narinig niya ang boses ni Erin, tentative pero may halong pag-asa. Charlie, anong sinasabi mo? Gusto kong sabihin na nami-miss kita, inamin ni Charlie, nanginginig ang boses sa bigat ng confession. At mali ang ginawa ko na i-push ka palayo. Natakot ako at hindi ko alam paano harapin ang nararamdaman ko. Pero totoo pareho ang nararamdaman ko sa iyo. Tahimik ang mundo sa loob ng ilang segundo. At saka, tumawa si Erin, a soft, relieved laugh na nagbigay ng bagong pag-asa kay Charlie. Well, about time na, sabi ni Erin, warm at may playful teasing pa rin. Akala ko hindi mo ito ma-realize. Ngumiti si Charlie, ramdam ang relief na bumabalot sa kanya. Sorry, ang tagal ko bago naisip. Humupa ang teasing tone ni Erin, napalitan ng genuine warmth. It's okay, Charlie. Matagal na akong naghintay. Kaya ko pa maghintay ng konti. Pumikit si Charlie, hinayaan ang tunog ng boses ni Erin na magpa-relax sa kanya. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, ramdam niya na siya ay nasa tamang lugar. Baka nga natagpuan niya ang kanyang key home kay Erin. Chapter 4. Sa mga sumunod na linggo pagkatapos ng kanilang heartfelt conversation, iba na ang pagitan nila Charlie at Erin. May bago at banayad na warmth sa kanila, parang simula ng isang magandang kwento. Bumalik ang playful teasing at flirtatious banter, at pareho silang palaging nagkaka-attract sa isa't isa. Pero gaya ng buhay, may unpredictable twists. Nakabalik si Charlie sa London para sa promotional tour, meeting producers at casting agents. Unti-unti siyang nagiging kilala sa British film scene, isang pangarap na natupad na. Kasabay nito, interviews, parties, at events ang dumating. Sa isa sa high-profile gatherings, nakilala niya si Marcus Reeves. Si Marcus ay matangkad, gwapo, at effortlessly charming, madaling kausap at naiintindihan ang pressure ng industriya. Unti-unti, nagtanong si Charlie sa sarili kung ito ang simpler, safer path. Si Marcus, hindi kagaya ni Erin, rooted sa mundo niya. Steady at dependable. Samantala, sa Thailand, patuloy na umangat ang career ni Erin. Sikat siya, at mas lalo pang lumalaki ang popularity niya. Pero dala ng fame ang komplikasyon. Unti-unting humupa ang mga rumors tungkol kay Charlie, at pumalit ang bago, ngayon, tungkol kay Faye. Si Faye ay fellow actress, kilala sa striking looks at determination. Everything na inaasahan ng publiko sa love interest ni Erin, maganda, successful, at driven. Madalas silang makita ng media na magkasama sa events, nagpapalakas ng speculation. Sa umpisa, hindi pinansin ni Erin ang rumors. Malapit si Faye, nothing more. Pero habang tumatagal, nare-realize niya na baka gusto ni Faye ng higit pa. Mas madalas silang magkasama, dinners, parties, at late-night conversations na blurred ang lines sa friendship at iba pa. At habang ang puso ni Erin ay patuloy na naghahanap kay Charlie, lumalayo ang distansya sa kanila. Chapter 5. 3 taon ang lumipas. Sa panahong ito, nag-iba ang direksyon ng buhay ni Erin at Charlie. Nakahanap si Charlie ng quiet, comfortable relationship kay Marcus.
Picture-perfect couple sila sa red carpet at events. Public adore them. Pero sa loob ng bahay may growing unease. Mabuti si Marcos, kind at thoughtful, pero may kulang. Yung nagpapabilis ng tibok ng puso, yung nagpaparamdam na alive siya. At sa bawat pagkakataon na naaalala niya, si Erin pa rin ang naiisip. Si Erin naman, mas komplikado ang relasyon kay Faye. Yung dating friendship ay naging mas murky. Laro na gusto ni Faye ng higit pa, at kahit pilit ni Erin ay Denny, ramdam niya na nahuhulog siya sa isang bagay na hindi siya sigurado gusto niya. Pero anong choice niya? Malayo si Charlie, iba ang buhay niya, walang kinalaman kay Erin. Isang mainit na gabi sa Bangkok, nag-iisa si Erin sa balcony, may hawak na glass of wine. Buhay at busy ang lungsod sa ilalim niya. Pero sa loob, hollow siya. Nakuha na niya lahat ng pangarap, fame, success, love from the public, pero wala sa mga iyon ang nakapagbibigay ng satisfaction. Katatapos lang ni Faye sa dinner at hindi maalis ni Erin sa isip niya si Charlie. Hindi pa sila nag-uusap ng buwan. Pilit man niyang move on, hindi nawawala ang nararamdaman. At parang may signal, tumunog ang phone niya. Message ni Faye, gusto ulit magkita bukas. Nakatitig si Erin sa text, fingers hovering sa keys. Pagod na siyang magpanggap, pagod na sa buhay ng kasinungalingan. Hindi siya pwedeng kasama si Faye, hindi habang ang puso niya ay para sa iba. Pero ano ang punto? Si Charlie ay kasama si Marcos na. Hindi na sila nag-usap ng matagal. Siguro, panahon na para mag-let go. Chapter 6. Sa kabilang dulo ng mundo, may sariling reckoning si Charlie. Kakauwi lang niya sa London matapos ang glamorous film premiere, pero may shift sa pagitan nila ni Marcos. Ramdam niya Marcos, ang growing distance, ang mga ngiti ni Charlie na hindi na umaabot sa mata. Isang gabi, matapos ang tense dinner, nakaupo si Marcos sa harap niya sa shared London flat, seryoso ang ekspresyon. Charlie, malambot ang boses niya, matagal ko nang sinubukang i-ignore ito, pero alam nating pareho, hindi na ito gumagana. Tumingin si Charlie, puso niya bumagsak. Ayaw niyang saktan si Marcos, pero hindi niya kayang magpanggap. I care about you, Marcos, mahinang sabi niya, pero tama ka. Nagsisinungaling ako sa sarili ko. Hindi kita na fair. Ngumiti si Marcos, may halong lungkot at hinawakan ang kamay niya. Deserve mo ang taong magpapasaya sa iyo. At sa palagay ko alam mo kung sino iyon. Huminga si Charlie, unang beses sa mahabang taon, inamin ang katotohanan. Palaging si Erin ang nasa isip niya. Lumapit si Marcos at hinalikan ang pisngi niya gently. Go to her, bumulong siya. Bago maging huli. At dahil sa blessing ni Marcos, nag-book si Charlie ng one-way ticket papuntang Bangkok. Chapter 7. Puno ng ingay ang Suvarnabhumi Airport, pero para kay Charlie, pamilyar na ito habang bumaba siya ng eroplano, puso niya kumakabog sa excitement at kaba. Ramdam niya ang humid na hangin pero halos hindi niya ito pansin. Ang iniisip niya lang, si Erin. Nag-move on na kaya ito? Gusto pa rin kaya niyang makita siya pagkatapos ng lahat ng panahon na lumipas? Pagdating niya sa apartment ni Erin, tumayo siya sa harap ng pinto na parang tumigil ang oras. Puno ng pagdududa ang isip niya. Paano kung kasama na ni Erin si Faye? Paano kung huli na siya? Kumuha siya ng malalim na hininga at kumatok sa pinto. Dahan-dahan itong bumukas at naroroon si Erin, mga mata niya naka-wide sa pagkabigla. Sandali lang silang nagtinginan, walang sinasabi. Charlie, malambot na bulong ni Erin, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Bumalik ako, sabi ni Charlie, puso niya kumakabog ng sobra. Bumalik ako kasi hindi ko na kayang lumayo. Mahal kita, Erin. Palagi na kitang minahal. Nakatayo si Erin, frozen, damang-dama ang halo ng confusion, longing at disbelief. 3 taon ang distansya at hindi pagkakaayos ang biglang bumagsak sa kanya. Pero bago pa man siya makasagot, lumapit si Charlie, may urgency sa boses. Alam ko, nagkamali ako. Natakot ako at napush ka palayo. Pero hindi ko na kayang magpanggap. Sinubukan kong mag-move on, pero ikaw lang lagi ang laman ng puso ko. Pumuno ng luha ang mga mata ni Erin habang binibigyang timbang ang salita ni Charlie. Sobrang tagal niya sinubukang kumbinsihin ang sarili na hindi pwedeng makasama si Charlie. Pero ngayon, nakatayo sa harap niya, parang naglaho ang lahat.
Namimiss na kita sobra, bulong ni Erin, lumapit at pinaliit ang distansya sa pagitan nila. Sinubukan kong mag-move on, pero wala talagang makakapalit sa iyo. Huminga ng malalim si Charlie, nanginginig ang mga kamay habang iniabot kay Erin. Pwede ba tayong magsimula ulit? Ayoko na muling mawala ka sa akin. Sandali, nag-atubili si Erin, pero kinuha niya ang kamay ni Charlie, may maliit na ngiti sa labi. Sobra na tayong nasayang na oras. Ayoko rin mawalan ka. At ganoon lang, naglaho ang taon ng pagkakalayo, ang mga rumors at misunderstandings. Sa wakas, magkasama na sila at ngayon wala nang makakapigil sa kanila. Habang magkahawak kamay at nagyakapan, ang lungsod ng Bangkok ay abala at buhay. Pero sa sandaling iyon, ang mahalaga ay sila lang, nagbalik sa isa't isa, laban sa lahat ng odds. Chapter 8. Isang taon na ang lumipas mula nang muling magkasama sina Erin at Charlie. Ang kanilang muling pagsasama, na dati pribado, ay naging public fenomeno nang magdesisyon silang gumawa ng groundbreaking project, isang GL, Girls Love, series na nag-challenge ng boundaries at stereotypes. Parehong sikat na artista, pero iba ito. Personal, raw, at authentic, salamin ng kanilang sariling journey. Ang show, Written in the Stars, ay naging instant hit. Lahat ng fans mula sa iba't ibang bansa ay pinanood ang chemistry nila sa screen. Pinuri ang serye sa heartfelt portrayal ng love between two women at parehong napuri si Charlie at Erin sa kanilang performances. Mula sa pribadong heartbreak, naging public icon sila, tanggap at minahal ng fans. Pero sa likod ng kamera, ang relasyon nila ay nanatiling pribado, mga moments of love na tinatago sa gitna ng busy schedules at public appearances. Chapter 9. Kaarawan ni Charlie, special day hindi lang dahil sa celebration, kundi dahil may concert siya sa Bangkok. Ito ang kanyang first major event mula nang sumikat ang Written in the Stars, at alam niyang unforgettable ito. Pero habang papalapit ang araw, nakatanggap siya ng disappointing news. Si Erin, na nagta-travel para sa film project, nag-send ng message na humihingi ng sorry dahil hindi makakadalo. Prior commitments, sabi niya, halatang sorry. Pinilit ni Charlie itago ang disappointment, pero sa puso niya, mailungkot. Sana nandyan si Erin para i-share ang moment. Nag-proceed ang concert, fans nagsisigawan at kumakanta sa bawat kanta. Pero habang tumatagal ang gabi, ramdam ni Charlie ang pagkawala, ang kawalan ni Erin. Ang cheers at lights, tila kulang. Bago magsimula ang next performance, naka-stage si Charlie, excited ang audience. Alam niyang surprise ang next act, pero wala siyang inasahan na ganito. Dim ang lights, at isang pamilyar na boses ang pumuno sa hangin. Akala ni Charlie na nag-imagine lang siya, pero biglang spotlight sa stage. Naroon si Erin, gitna ng stage, microphone sa kamay, mga mata puno ng affection. Nagsimula ang opening notes ng Tear Song, ang kanilang kanta. Para kay Charlie, tumigil ang mundo. Ang kamay niya sa bibig, luha sa mata, habang tinitingnan si Erin na nagsiserve ng surprise serenade sa harap ng libo-libong tao. Ang boses ni Erin, smooth at filled with emotion, bawat lyrics puno ng tenderness na tumatagos sa puso ni Charlie. Hindi na mapigilan ni Charlie ang luha. Overwhelmed siya, sa surprise, sa love, sa ganda ng moment. Dumating si Erin. Hindi niya ito na-miss. Matapos ang kanta, lumapit si Erin sa stage, mga mata hindi umalis kay Charlie. Crowds masigaw pa rin, pero para kay Charlie, sila lang ang naroroon. Ngumiti si Erin, may mischievous twinkle sa mata. Happy birthday, Charlie, malambot na sabi sa mic. Nilinis ni Charlie ang luha, tumawa kasabay ng pag-iyak. Bago pa tuluyang makabawi si Charlie, iniabot ni Erin ang kamay niya. May isa pa, sabi niya, soft ngunit filled with anticipation. Kumanta ka ba sa akin? Nag-react ulit ang crowd habang tumutugtog ang paborito nilang duet. It's song they rehearsed, pero hindi pa na-perform sa publiko. Hinawakan ni Charlie ang kamay ni Erin at magkasabay nilang inalay ang puso sa kanta. Parang hindi lang sa audience, kundi sa isa't isa ang bawat nota. Ang lyrics, tungkol sa love, second chances, at pagbabalik sa taong nakalaan sa kanila. Pagkatapos ng huling nota, humarap si Charlie kay Erin, ready magpasalamat. Pero bago siya makapagsalita, bumaba si Erin sa isang tuhod. Tahimik ang stadium.
Nakatayo si Charlie, humihinga ng malalim habang tinitingnan si Erin na maihawak na maliit at elegant ring. Charlie, bahagyang nanginginig ang boses, minahal kita mula noong unang kita palang kita, kahit hindi natin alam ang nararamdaman natin. Best friend, partner, lahat ka sa akin. At ayoko nang mawala ka sa tabi ko. Ulan ng luha sa mukha ni Charlie, puso kumakabog ng sobra. Harap ng lahat dito, gusto kong itanong, patuloy ni Erin, mga mata kumikislap. Will you marry me? Sumabog ang crowd sa sigawan, pero para kay Charlie, ang mahalaga ay ang love sa mata ni Erin, sincerity sa boses. Sandali lang, naglaho ang lahat, sila lang, dalawang souls na nagbalik sa isa't isa. Tumawa at lumuhod rin si Charlie, niyakap si Erin. Yes, bumulong, boses puno ng emotion. Yes, I'll marry you. Confetti, fireworks, cheers, lahat ay naghalo sa celebration, pero sa puso nila, isang tahimik at intimate na moment, isang promise ng forever. Epilogue. Sa mga sumunod na buwan, ang engagement nila ay naging usap-usapan sa entertainment world. Ang kwento nila ng love, loss, at muling pagkikita, humakot ng puso ng maraming tao. Pero para sa kanila, hindi ito tungkol sa fame o attention. Tungkol ito sa love nila, bond na pinaglaban nila. Magkasama silang nagpatuloy sa industriya, gumawa ng mas maraming GL series na nag-break ng barriers at nag-inspire. Naging simbolo sila ng love at acceptance, love knows no boundaries. At habang pinaplano ang wedding, surrounded ng friends, family at fans, alam nila ang isang bagay. Kahit ano pa ang dala ng future, natagpuan na nila ang home nila sa isa't isa. Thanks for listening to today's story. Hope you enjoyed the story of love, kilig, and inspiration. Don't forget to like, comment, and subscribe para lagi kang updated. See you sa susunod na kwento.